Ipinag-utos naman ng Comelec Bank ang pagbasura sa investigasyon laban kay Senador Dante Marcoleta kaugnay po ng hindi umano pagdideklara ng mga donor sa kanyang pong sose. Habang absuelto ang senador, 3 donor naman ang posibleng maharap sa kaso. Si Aaron Rojas sa detalye. Tinuldukan na ng Comelec Bank ang investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang usapin sa hindi umano pagdedeklara ng ilang donor sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 elections. Batay sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng poll body, walang matibay na basihan para sampahan ng kriminal na kaso ang senador. Ang isang kandidato base doon sa batas na ito na Republic Act 7166 ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye na nire-require sa kanya ng Section 109 ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, pero sa ating pong batas, administrative at pwede lang pagbayarin, depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. Gayunman, inirekomenda ng Comelec na kasuhan ang 3 donor ni Marcoleta. Bigo raw ang mga ito na magsumite ng report of contributions sa itinakdang panahon matapos ang eleksyon. Ayon sa Comelec, obligasyon ng mga donor na ideklara ang lahat ng kanilang ibinigay na kontribusyon. Yung pong 3 ay dapat kasuhan sa Law Department ng Comelec ng kasong criminal or election offense sapagkat yung pagiging decriminalize noong mismong hindi pagre-report ng tama ay hindi applicable sa mga nag-donate. Nauna nang ipinaliwanag ni Marcoleta na ang natanggap niyang 75 milyong piso mula sa 3 individual ay ibinigay bago pa man ang campaign period. Dahil dito, iginit niyang hindi ito saklaw ng SOSE at may tuturing na personal na pondo. Sinunod din umano nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Peñera versus Comelec. Sa kanyang SOSE, umabot sa halos 139.9 milyong piso ang ginastos ni Marcoleta sa kampanya. Mas mataas ito kumpara sa deklaradong yaman sa kanyang SALN. Pero paglilinaw ng Comelec, ang usapin ng SALN ay wala sa kanilang jurisdiksyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.